yung lalaki ay di hamak na mas malakas physically sa Oo. babae. Diba? Yeah. Everybody will agree to that. And it doesn't mean that women are subpar. Oh, Hindi not, naman yun ang oo. ibig sabihin nun eh. Hindi. There are just biological truths that if you ignore and base policies on a lie will be very would create very negative effects into society. Tama. I agree. And yung narrative na pareho lang ang lalaki at babae, the sad thing about it is marami sa mga kabataan ngayon who don't know their purpose. Dahil sinasabi nila pareho lang ang lalaki at babae. Ang problema, yung mga kalalakihan, mga lalaki, when they grow up, hindi nila alam ang gagawin nila. What is a father? Anong purpose ng isang father sa pamilya? Dahil kapag in-enforce mo yung kung ano yung talagang purpose ng isang father, mababash ka dahil masyadong stereotypical male purpose yung binibigay mo. Oo. Hindi progressive ito. And ang totoo niyan, ang pagiging father, ang purpose niya is to protect their family, to establish yung mga bata, and to provide. No, yun yung purpose ng isang father. However, dahil sa narrative na pareho lang ang lalaki at babae, marami sa mga lalaki were never prepared for this role growing up dahil dito sa narrative na ito. Ganon din sa kababaihan. Ang purpose ng babae is to nurture yung pamilya nila. On the very on the general. On the very fundamental. In general. Kasi ang lalaki, ang build niyan talagang mas malaki. Mas malaki. Mataas yung upper body, mas malakas yung bones. Parang saan mo gagamitin tong upper body strength mo? Di ba? Bilang lalaki. And yung babae, malaki yung hips. Yun usually yung regular na built ng babae. Hindi mo malalabanan ang biology. Yung breast is meant for nursing. Medyo nawawala yung purpose, yung usually mas gusto nilang maging, dahil sa kagustuhan nilang labanan ang patriarchy sa family. Ayaw nila maging slave ng anak niya at ng asawa niya. Mas gusto niya maging slave ng company, ng boss niya. Oh, which is probably lalaki din. Lalaki din, malaking chance. Irony on this. And siguro ito mag-ano lang tayo, mag-segue lang tayo. Alright. Let's go back. Ituloy muna natin yung Sige. yung can you expound on what I said kanina na it doesn't mean na binibilital mo yung babae just by saying the things that you just said. No. So, can you clarify that? Ang totoo niyan, women had a big role in history. And mostly, pag sinabing babae, nandyan yung pagdadala ng mga tao. Kaya usually pinapangalanan nating babae yung mga ships, yung mga simbahan, yung mga buildings, usually babae. Kaya her. Even nations, di ba? Nations. Dahil normally, at in general, ang babae is nurturing. Yun yung role ng babae. And maraming mga babae, even before nauso tong women empowerment, ayaw sabihin sana sa Catholic Church, but marami ng saints before who were like CEOs, yung mga madre na nagpapalakad ng mga orphanages, ng mga charity. Bago pa tayo nagkaroon ng mga babaeng CEOs, marami ng mga babae who were in charge of these things. Maraming mga babae who fought wars, si Joan of Arc. Maraming babae who converted a whole nation. So, dati ng may mga babae nga na doctors of the church. Mga matatalinong babae. Saint Therese of Lisieux is one. So, very empowered na yung babae before. I think, naging problema lang nagkaroon lang ng problema ang society the moment we objectified yung mga kababaihan. Actually, dun siya
naging problema. Dati, women are free and they have purpose. Maraming mga babae who are mga nag-lead ng mga community. For instance, yung library. So it's been there all along, yung women empowerment. Pero mostly dun sa what they're best at nurturing people, pag-alaga ng mga tao. May sinabi si Cassie J, yung director nung The Red Pill na documentary. Sabi niya, look around. Lahat ng mga nakikita mo na construction or mga architecture, buildings are made by men. But tingnan mo lahat ng mga tao. Everyone here is birthed by a woman. So, may iba't ibang roles, di ba? Which is true. Kaya yun yung medyo nawawala na dito sa society. Purpose nung lalaki at babae, medyo tinatry natin i-blur yung lines. And in effect, dahil sa binlur natin yung lines, doon ngayon pumasok yung gender ideology. Dahil kung walang difference ng lalaki at babae, a man can be a woman and a woman can be a man. But then again, ang sinasabi kasi ng mga feminist is gusto rin naming gawin yung yung kumbaga we are more than just child rearing people. Hindi lang kami parang machine. Yun lang they can do more and they are also correct, 'di ba? Pero so how do you respond to that? And may mga sikat na feminists who were into that. Sina Betty Friedan, sinabi niya yon. Sina Simone de Beauvoir. They say nga na there's this big itch na kailangan ng isang babae na nasa pamilya. And this is something na parang siguro in-input lang nila sa mga kababaihan. Medyo sila yung nag-describe ng narrative Si Helen Gurley Brown, yung sa Cosmo, aminado siya na yung cosmopolitan women is something na inimbento nila. Yung isang babae na working girl and who can have sex with any man they want. So, medyo binago nila yung narrative. May magandang aklat si Mary Harrington. Wait, let me clarify it lang dahil. Para so basically they conjured an image of their ideal woman na parang yung modern woman na empowered, na CEO that sleeps around with no actually, care. Inimbento lang. Aminado si Cosmopolitan na there's may whistleblower sila. Bakit daw niya inimbento yun? Well, it sells. Tsaka it pushes the narrative na gusto nilang i-push na ang babae can lead this life at mabubuhay sila ng masaya. Ano ba sila? Ano ba yung mga babae na to? Ng mga feminists? They're feminist. Mga aktivista? Definitely. Okay. Pero hindi sila publisher ng isang magazine? Si Helen Gurley Brown ang sa Cosmopolitan. Yung Cosmopolitan na magazine? Cosmopolitan na magazine. And may mga sinulat sila. Si Betty Friedan, siya yung nag-push ng pro-choice movement. Isa sa mga nag-push ng pro-choice movement sa Roe versus Wade before. Then si Simone de Beauvoir, may aklat din siya. And sobrang hanga niya sa Russia noon, sa Soviets. Dahil sa Soviets, ito yung pinnacle of communism And tingin ko dito nagsimulang pasukin ng Marxist ideology yung feminist movement. Sobrang hanga ni Simone de Beauvoir sa Soviets dahil binlearn nila yung line ng lalaki at babae. They unlimited divorce, abortion na unlimited para maipasok ang kababaihan sa workforce. So basically, ang ginawa ng mga Soviets is basically parang ang ending nun is to exploit women para magamit sila, 'di ba? And also
parang to separate them from their families, which is Yeah. usually the priority of women. So if you don't have a family, then you will gonna be you're gonna find something else to do, Right. which is to become the slave of the state. Basically, ganun ang ginawa ng Soviets. Yeah. And fast forward to today, But then Yeah. again, ang interpretation nila is freeing women freeing yung ano, 'di ba? women. Oh, freeing women. And they're parang tinatanggal sila sa what they're naturally good at. Like nursing, bakit ba malaki ang breast ng mga babae, di ba? Bakit malaki ang hips ng mga babae? And if you fast forward to today, you find a study. Yung mga recent study shows na feminism doesn't cause happiness sa mga kababaihang ito. Women are more depressed than ever dahil sa pagsusunod nila sa feminist lifestyle. Lumaki sila na career-oriented. Eventually, they're past their prime sa panganganak. Walang mag-aalaga sa kanila. And yun yung ironic dun sa naging ideology na pinupush ng mga feminist noon. They think na ito yung magiging cause ng happiness para sa mga kababaihan, and sadly medyo malungkot dahil they're wala silang family, walang mag-aalaga sila sa kanila at the end of their life by choice. Dahil hindi ko naman sinasabi na yung mga hindi by choice are living a sad life, but itong mga kababaihan nito, they had the choice before. But But they were parang a lot of them kasi were indoctrinated yeah, by this ideology, and basically they parang they discarded everything else, every other idea that would go against it. They would not even consider it na parang pakinggan. And kumbaga parang nawalan sila ng choice sa buhay nila. right. But then again, parang some of them would argue that it was still their choice, but then again, it's they would be the ones to suffer the consequence kung magiging miserable sila. Totoo. But the sad part is hindi sa kanila na-offer yung alternative road. Parang ito yung road na in-offer sa kanila. Pag babae ka, dapat you're strong, you're a strong woman. Dapat walang any man na pumipigil sa'yo sa gusto mo. Hindi na pakita sa kanila itong alternative road na maraming mga babae noon, traditional housewives who are enjoying now kung ano yung pagiging housewife. Hindi nagtatrabaho siya pero housekeeper, and mostly para sa pamilya niya, sa mga anak. And hindi na shield sila dito sa alternative. Akala nila itong isa lang na ito ang kailangan nilang i-pursue, which is ito yung pinupush mostly ng Hollywood, mga TV shows. And aside from that, yung mga ganong klaseng, yung mga tinatawag na trad wives were looked down upon. Oh, They were definitely. looked down. Parang Parang they were portrayed as parang sub-women. Yeah. Sub-women. May ganun bang word? Pero kumbaga parang sinasayang mo yung buhay mo. Sila parang nabaliktad di ba? Medyo nabaliktad. Well, hindi ko naman sinasabi na pag ako naman, like I said, there are still liberal beliefs in me na parang yung pagiging let's say a woman na kailangang magtrabaho dahil yung pamilya niya ay especially here in the country, 'di ba? I don't think there's anything wrong with that. Yeah. 'Di ba? So, kumbaga women can still have careers, although yung mga you gonna weigh in the consequences ng mga choices mo sa buhay. Kasi definitely if you're gonna remain in that corporate life,
there will be a price to pay. Yeah. And you should be, at the very least, if you're a woman, aware of what that price is. Diba? Definitely. And ang nagiging narrative kasi parang walang con itong Walang con. Oh, 'di ba? Ito maging happy life. Ito papunta yung happy life. na parang this is parang ito yung perfect na buhay para sa iyo with no possible cons na kailangan mong pag-isipan din. Tama. 'Di ba? Kaya nga. So, yun yung sad part. Medyo hindi sila na bibigyan itong mga alternatives na ito because walang nagsasabi sa kanila. And usually, yun nga, Hollywood would want to push. Sa Hollywood, bawal na ang mga damsels in distress. Oo. Usually, kapag may babae na nakidnap, siya din ang magsasave sa sarili niya. 'Di ba yung Snow White nga, 'di ba? Snow White ngayon, parang bawal ka nang you can't be saved by the prince anymore. Wala na. 'Di ba? You can't pansinin yun. Pansinin yun sa Hollywood movies. Medyo pinupush na nila yung female empowerment. Kahit na medyo off. Kunwari, Terminator dati na babae yung bida. Usually sa mga action movies, babae na yung bida. Halos wala na yung rom-com actually. Oo. Medyo Dito lang sa atin. Mga kaya nananalo yung K-drama eh, di ba? Oo. Uso pa rin doon eh. Uso pa rin doon. Oo.